Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes at 30 ng Hunyo 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. State of emergency, health emergency of the entire city of Manila. Lumalalang isyu ng basura sa Maynila. Tinututukan ng balik mayor na si Isko Moreno. Mga bagong halal na mambabatas, naghain ng kani-kanilang panukalang batas sa pag-arangkada ng 20th Congress. Good news! NCR Wage Board, inaprubahan na ang 50 pesos na aumento sa arawang sahod sa Metro Manila. Parang nakakatrauma po. Halos 80 pamilya binaha dahil sa nawasak na river wall sa Navotas. Nasa evacuation center pa rin. Pinay tennis sensation Alex Ayala handa ng sumabak sa unang Wimbledon main draw sa England. At sa showbiz, the Big Four duos ng PBB Collab Celebrity Audition kumpleto na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Unang araw pa lang ng termino ng mga nanalo sa 2025 midterm elections, naging maaksyon na rin agad ang pagbabalik bilang alkalde ng Maynila ni Isko Moreno Domagoso. Walang sinayang na oras si Yorme dahil na rin sa lumalalang isyu ng basura sa lungsod. Ang kanyang tugon at hakbang dito, alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. So now, I opted to declare and request the City Council tomorrow, first session day, to declare state of emergency, health emergency of the entire city of Manila. Yan ang bumungad na anunsyo sa mga taga-Maynila ngayong Lunes, June 30, sa pagsisimula ng termino ni Mayor Isko Moreno Domagoso o Yorme. Saan ka man kasi tumingin ngayon sa lungsod ng Maynila, kaliwat kanan ang tatambad na gabundok na basura. Ang kaso pa, hindi properly segregated ang mga ito kaya kapag nagkalat, umaalingasaw ang baho na daing ng mga residente, ang sakit sa ilong at sa ulo. Nagliliparan pang mga langaw mula sa mga basura na kapag dumapo sa pagkain, tiyak na sira ang inyong tiyan. Kaya aniya, walang ibang solusyon kundi imongkahi ang pagdeklara ng state of health emergency sa buong lungsod para sa kaligtasan ng publiko. Talagang sasabog ang Maynila. Sa baho, sa eyesore, at higit sa lahat, panganib na dulot ng basura sa kalusugan. Ayon kay Isko, nagsimulang matigil ang koleksyon ng basura sa lungsod dahil sa utang sa dalawang kinontratang waste management contractors ng lideratong Hani Lacuna, ang PhilEco Metro Waste Management at Metro Waste Solid Waste Corporation na pareho na ring nagsumite ng termination of contract kay Yorme ngayong Lunes. From 561 million, today as we speak, 950 million na ang bayarin sa basura. Katulad ng naisaad ng isa sa kontraktor ng basura, January lang sila binayaran. May basura sa kalsada, may hindi na bayaran. Hindi na bayaran noong 2024 ng luma, kumuha sila ng bago according sa kagustuhan nila, hindi rin nila binayaran. Kaya ngayong unang araw ng kanyang termino, tiniyak niyang magdamagan o walang tulugan ang paglilinis nila sa Kamaynilaan. Humingi na rin si Isko ng tulong mula sa nasyonal na pamahalaan at pati na rin sa MMDA. Pinakiusapan ko ang Lionel Waste Management na kunin ang basura ng walang gastos sa Maynila na sabay-sabay kalawitin lahat ng basuran to. Lahat ng obstruction na garbage from the Eskinita and so on and so forth. We will not stop until it's clean. Maging mga drainage system, nakaplano na ring linisin para sa iwas baha ngayong tag-ulan at panahon ng bagyo. Gayunpaman, bagamat nasa pagpapalinis ng mga kalsada sa Maynila ang prioridad ni Yorme ngayon, pangako niyang pananagutin ang mga dahilan ng garbage crisis sa bansa.
lalo pat daing ng mga Manilenyo. Siyempre ma'am, yung kalinisan, mahakot na yung mga basura na hindi man nga nahahakot. Pag-maintain po ng kalinisan po natin sa kapaligiran po para po maiwasan din po natin yung sakit po na nakukuha natin sa madudumi po. Nasa tinatayang 2 hanggang 3,000 tonelada ng basura ang nage-generate ng Maynila at dahil nga sa pag-terminate ng kontrata ng 2 garbage contractors, inaasahang mas tataas pa ito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga bagong halal na mambabatas ng kanya-kanyang nagpila ng mga panukalang batas sa pag-arangkada ng kanilang termino ngayong June 30, 2025. Sa Kamara, inihain ni re-elected Leyte Congressman Martin Romualdez ang House Bill No. 1 ukol sa rice industry. Habang sa mataas na kapulungan, muli namang susubukan ni Senator Joel Villanueva na mailusot ang panukalang wakasan ang endo sa bansa. Si re-elected Leyte Congressman Martin Romualdez ang naghain ng House Bill No. 1 sa unang araw ng termino para sa 20th Congress. Ang kanyang priority bill, Rice Industry and Consumer Empowerment o RICE Act. Layo nitong ibalik sa National Food Authority ang kapangyarihang mangumpiska ng mga supply ng bigas na iligal na nakaimbak at tiyakin na may buffer stock na binili mula sa mga lokal na magsasaka. Papalakasin ang NFA para magkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka at magkaroon din ng proteksyon ang presyo ng bigas. Hindi ko masasabi ang timetable. Tingin ko naman walang kokontra na magkaroon ng affordable na kanin. Kasabay nito, naghain rin ng bagong tulfo sa Senado na si Erwin Tulfo ng panukalang pagrerepaso sa Rice Tarification Law. Tulad sa House Bill No. 1, nais ng panukala ni Tulfo na palakasin muli ang NFA upang makapagbenta ng murang bigas. Gusto ko lang kasi malaman bakit inalis yung kapangyarihan, inalis sa NFA na magbenta ng murang bigas. Only the NFA sells cheap rice. Iniwan ngayon, inalis yung NFA, iniwan sa mga rice traders, iniwan sa mga cartel, so sobrang mahal. Naghain rin ng 10 priority bills si Senator Joel Villanueva. Ilan po sa ating mga final, muling final, unang-una dito yung Security of Tenure Ending Endo Act. Sa kanyang huling 3 taon bilang senador, sisikapin muli ni Villanueva na mailusot ang panukalang pagwawakas sa ENDO o End of Contract Schemes. Inihain niya rin ang batas para sa mga freelancers, batas na mag-i-institutionalize sa tupad program ng Labor Department at ang Living Wage Act. Is this the 200 pesos or 100 pesos wage increase? Hindi po. Yung Living Wage Act, yung batayan ay hindi lang basta itaas ang sweldo, kung hindi doon sa batayan na magkakaroon naman ng disenteng buhay yung ating mga manggagawa. Ilan pa sa mga inihain ni Villanueva ay ang OFW Hospital Act, Anti-Online Gambling Act at National Independent Commission Against Corruption Act. Inaasahan namang patuloy na bubuhos ang mga proposed measures ng mga senador at kongresista sa mga susunod na araw. Naniniwala si Senator Joel Villanueva na kung pagbobotohan ang liderato ng Senate presidency ngayong araw ay mananatili sa pwesto si Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon kay Villanueva, 13 sa 24 na mga senador ang boto anya kay Escudero. Inamin ni Villanueva na kasama siya sa naturang bilang. Sa hiwalay na press conference naman, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na siya at ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ay kapwa boto rin kay SP Cheese. Matatandaang maugong ang balitang target ni na former Senate President Tito Soto at Presidential Sister Senator Amy Marcos umano ang Senate presidency para sa 20th Congress. Hindi ko masabi kung magbabagong isip yung mga nakausap ko, but as far as I'm concerned, dun sa mga nakausap ko, 13 mahigit na yung nakausap ko. Weighing things and talking to my brother said let's go for the majority kasi maraming mga gusto ang Pangulo na dinadaan sa majority at hindi ko makontra majority. So I guess we'll go with the majority.
Pabor ang ilang mambabata sa mungkahing buksan sa publiko ang bicameral deliberations ukol sa pambansang pondo. Ilan sa mga nagpahayag ng suporta ay sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Rizon Tiveros at maging Amy Marcos. Maging si House Speaker Martin Romualdez ay pabor rin anya rito. Kasunod ito ng kontrobersiya sa 2025 national budget dahil sa umano'y blanca item sa Bicameral Conference Committee report. Hindi karaniwang isinasa publiko ang Bicam Committee hearings kung saan ipinagtutugma ng Senado at ng Kamara ang kanilang bersyon ng national budget. Definitely, Speaker Martin Romualdez welcomes yung open Bicam na maging transparent sa lahat yung proseso ng pagbalangkas ng ating pagsasaayos at pag-aaproba ng budget ng ating bansa. We are looking forward na magkaroon ng enough na suporta para mabuksan ang Bicam. Si Vice Mayor Sebastian Baste Duterte ang magsisilbing acting mayor ng Davao City hanggat hindi pa nakakapanumpa bilang alkalde ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte na ngayon ay nakadetine sa International Criminal Court sa Netherlands. Ayon sa Commission on Elections, alinsunod ito sa Rules of Succession ng Local Government Code pagdating sa pansamantala maging permanenteng incapacity ng isang opisyal na makapagsilbi sa bayan. Dagdag ng COMELEC, wala na sa jurisdiksyon ng komisyon ang isyu ni Duterte dahil wala naman siyang pending na kaso ukol sa kanyang pagkandidato at pagkapanalo. Sa halip ay nasa Interior Local Government na ang bola. Ngayong nagsimula na ang termino ng mga bagong opisyal, ganap na 12:01 ng tanghali, June 30. Good news mga ka-A to Z, inaprubahan na ng NCR Wage Board ang 50 pesos na aumento sa arawang sahod sa Metro Manila. Simula July 18, aakyat sa 695 pesos ang minimum wage para sa non-agriculture sector, habang 658 pesos naman para sa mga nasa agrikultura, maliliit na retail at manufacturing sector. Ayon sa Labor Department, mahigit 1.2 million na minimum wage workers ang makikinabang dito at posibleng maapektuhan din ang sahod ng 1.7 million na empleyado dahil sa pagtama ng wage distortion. Ito na ang pinakamalaking aumento sa sahod na inaprubahan ng Regional Wage Board. Isa pang good news mga ka-A to Z, matapos ang big-time oil price hike nung nakaraang linggo, bawas presyo naman sa produktong petrolyo ang sasalubong bukas Martes. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa piso 40 sentimo ang bawas sa kada litro ng gasolina. Abot naman sa 2.20 sentimos ang tapyas sa kada litro ng kerosene, habang nasa 1 peso and 80 centavos ang ibababa sa kada litro ng diesel. Bunsod ito ng patuloy na pagbaba ng crude oil futures. Itinuturing ito ng mga eksperto bilang bearish factor at nakapagpapabagal sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis. Kasama rin sa mga dahilan ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran na maaari magdulot ng mas matatag na supply ng langis. Sa iba pang balita, kinumpirma ni Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla na mag-hain siya ng aplikasyon sa Judicial and Bar Council para sa posisyong ombudsman. Nakatakdang magretiro sa July 27 si Ombudsman Samuel Martires pagkatapos ng kanyang 7 taong termino. Ayon kay Remulla, mag-a-apply siya at isusumiti ang aplikasyon bago mag-Biyernes. Dagdag ng kalihim, sasailalim rin siya sa iba't ibang requirements tulad ng blood test. Bagamat wala pang detalye ang inilahad si Remulla tungkol sa mga plano, kung maitalagaan niya siya bilang ombudsman, marami siyang maiaambag. Mayroon din siyang nakatakda na umangat bilang kapalit sa DOJ pero hindi niya ito inilahad sa publiko. Tiwala naman si Remulla na mananatiling matibay ang DOJ kahit maitalaga siya sa bagong posisyon. I think that we're solidly organized here, and it can stand on its own if the succession is okay.
Mariing itinatanggi ni Acting Communications Secretary Jay Ruiz ang mga ulat na ililipat na siya sa ibang ahensya. Ayon kay Ruiz, wala siyang natatanggap na opisyal na utos mula kay Pangulong Marcos Jr. Kailangan sana muling i-reappoint si Ruiz bilang Communications Secretary dahil sa pagka-bypass ng Commission on Appointments bago ang pag-adjourn ng 19th Congress. Inaanyayahan ni Police Chief General Nicolas Torre III si Vice President Sara Duterte na bumisita sa Camp Crame para personal na makita ang makabagong teknolohiyang ginagamit ng PNP sa kanilang mga operasyon. Ito ay kasunod ng puna ni Duterte sa Police sa Kanto strategy na tinawag niyang luma na at dapat nakatuon na ang mga pulis sa modernisasyon. Git ni Torre, matagal nang ginagamit ang teknolohiya sa pagpigil ng krimen at sa law enforcement. Paalala rin ni Torre na nakabisita na si Duterte sa Camp Karingal noong 2023 kung saan ipinakita sa kanya ang mga monitoring system ng QCPD. Dagdag niya, ginagamit ng CCTV, body cameras at drones at tuloy-tuloy ang malalaking hakbang sa modernong pagpupulis. Hindi umano dinidiktahan ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban ng kanilang mga senador sa pagboto sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng partido na si Atty. Ferdinand Topacio, malaya, anya, at independent ang mga senador kabilang na ang mga kaalyado ni Duterte na magdesisyon batay sa kanilang paniniwala. Kabilang sa mga senador ng PDP ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla. Samantala, naniniwala rin ang partido na may paglabag sa konstitusyon sa paghahain ng impeachment complaint. It violates the one-year ban. Number two, it cannot cross over to the 20th Congress. That in plain and simple language is our stand. But we will not impose that on our members in the Senate because they have taken an oath that obliges them to exercise their duties as senator judges impartially, and they swore to defend and uphold the Constitution. So ultimately, it will be up to their conscience and their oath as senator judges. Beanie is back in Manila. Fresh off sa kanilang Beanieverse concert tour, dumating na sa bansa ang tinaguriang Nations Girl Group na Beanie nitong July 29, Linggo. Sa kanilang Here With You Homecoming fan meet, sinalubong ang 8 ng libo-libong blooms sa Mall of Asia Arena na nag-abang at talaga namang na-excite sa kanilang pagbabalik bansa matapos ang 2 buwan. Expected syempre ang pasabog on stage at high-level performance ng grupo. Highlight rin sa naturang Homecoming ang latest single ng Beanie na Shaggy D. Very happy naman ang grupo na muling makapag-perform sa kanilang Pinoy fans. Susunod, halos 80 pamilyang binaha dahil sa nawasak na river wall sa Navotas, nasa evacuation center pa rin. At sa palakasan, Pinay tennis sensation Alex Ayala handa nang sumabak sa kanyang unang Wimbledon main draw sa England. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tatlong araw nang nasa evacuation center ang halos 80 pamilya sa Navotas City matapos bahain ang kanilang barangay nang mawasak ang river wall sa kasagsagan ng high tide nitong weekend. Umabot ng hanggang leeg ang baha sa barangay na pinalala pa ng sirang floodgate sa lugar. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Parang nakakatrauma po. Emosyonal si Sharon na residente ng Barangay San Jose, Navotas City tuwing napapanood ang video na nakuha ng kanyang kapitbahay habang sinusuong ang rumaragas ng tubig mula sa nasirang pader o river wall ng isang shipyard company nitong Sabado. Umiiyak siya Doble kabaan na dinanas lalo't kasama niya ang anak na may kapansanan. Buti na lang yung mga kapitbahay ko din doon na tulungan naman kami makaakyat dito sa may Pilapil. Ayon sa Navotas City Disaster Management Office, hindi nakayanan ng pader ang lakas ng agos ng tubig na sinabayan pa ng high tide kaya ito nasira. Nataong sira rin ang floodgate na sinasara sa tuwing high tide para hindi umapaw ang tubig. Yung pinagbabaunan ho ng pilote na yan, ng mga bakod na yan ay nakatayo po sa burak. So malambot po.
kung mabababad pa ho sa tubig, lalo hong lalambot. At ito ho ang dahilan kung bakit po ito bumigay. Nasa evacuation center ngayon sa Navotas Elementary School 1 ang mga apektadong residente gaya ni Sharon kasama ang 79 families o katumbas ng halos 150 individuals. Wala pa sa isip ng ilan sa mga lumikas na residente na magbalik sa kanilang kabahayan, lalo't pinapangambahan nila ay pag nag-high tide ay umapaw muli yung tubig doon sa loob ng pribadong shipyard. At kita nyo nga kahit may nilagay na patong-patong na sandbag, itong mga otoridad ay may umaagos pang tubig papasok dito sa mga kabahayan. Nakatuon ngayon ang lokal na pamahalaan sa pagsasaayos sa nasirang river wall. Hopefully, sa mga susunod na araw, mas mababa na po yung tide level po at permanente nang gagawin po itong pader po na to. Nag-ikot naman ang city health officials sa mga apektadong residente para tiyaking maayos ang kalagayan nila at magbigay ng gamot sa mga lumusong sa maruming tubig na maaaring pagmulan ng leptospirosis. May paalala rin sa mga residente laban sa iba pang sakit gaya ng diarrhea o pagkasira ng tiyan. Napaka-importante po sa panahon na to. Siyempre, pakuluan po natin yung mga iniinom natin na tubig. Kung talagang hirap, bottled water po or mineral water po ang gamitin natin. Hinikayat naman nila mga apektadong residente na hanggat maaari ay huwag lumusong sa maruming tubig o kung hindi maiwasan ay magsuot ng bota lalo na ang mga residenteng hindi nag-evacuate. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinimulan na ni Pasig City Mayor Vico Soto ang kanyang ikatlo at huling termino bilang alkalde ng lungsod. At ang kanyang unang pangako, hindi anya siya tatakbo sa anumang posisyon sa 2028. Anya, inilabas na niya ang impormasyon ng maaga. Kalayaan anya ito para gawin kung ano ang tama. Dagdag ni Mayor Vico, handa siyang makipag-ayos sa mga naging katunggali sa politika. Pero dapat pa rin anyang may mapanagot sa mga krimeng ginawa sa lungsod. Matatandaang mismo ang kanyang ama na si Vic Soto ang nagbiro na si Vico umano ang susunod na presidente ng Pilipinas. Samantala sa Bicol, nangako ang dating Vice President at ngayon ay Mayor Leni Robredo na tatanggalin ang confidential funds sa lokal na budget ng Naga. Ayon kay Robredo, paraan ito upang mas maging episyente ang lokal na pamahalaan. Tatanggalin rin anya ang korupsyon sa Naga sa pagtatanggal ng SOP at kickback system. Si Mayor Leni ang unang babaeng alkalde ng Naga. Sa iba pang balita, ikinatuwa ni Senator Riza Ontiveros ang desisyon ng Manila Regional Trial Court matapos ideklarang walang bisa ang naging termino ng kinilala nating si Bamban Mayor Alice Go. Batay sa desisyon, iisa lamang ang Chinese national na si Go Huaping at si Alice Go. Matatandaang nauna nang nasibak sa pwesto si Go dahil sa grave misconduct na may kaugnayan sa illegal na POGO operations. Ayon kay Ontiveros, pinatunayan ng husgado na tama ang rekomendasyon ng Senado kontra sa human trafficking at mga krimen sa likod ng POGO. Babala ni Ontiveros, mananatiling maging mapagmatsyag ang publiko dahil hindi pa tapos ang problema sa POGO. Samantala, maghahain ng reklamo sa NBI sa Miyerkules si Senator Riza Ontiveros laban sa isang Michael Maurilio alias Rene na nagsabing binayaran umano siya ng 1 milyong piso para magpatotoo laban kina Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang video sa Facebook, iginiit ng Maurilio na ginamit sa umano ni Ontiveros para sa Senate hearing. Dati na rin siyang nagtestigo na nagdadala umano ng mga armas si Kibuloy at kasama raw si Duterte sa mga paghahatid. Mariin namang pinabulaanan nito ni Senator Ontiveros dahil inilalagay niya sa peligro ang mga witness at maging ang kanyang staff. Anya, hindi ito basta paninira at hindi pwedeng palampasin. Inanunsyo ni US President Donald Trump na may nahanap na siyang buyer sa US branch ng TikTok matapos itong i-ban dahil sa national security concerns. Gayunpaman, walang ibinigay na detalye si Trump kung sino nga ba ang potensyal na buyer kundi mga grupo ng mayayamang individual. Anya, kakailanganin pa rin ito ng pag-aproba ng China pero naniniwalaan niya siya na papayag dito si Chinese President Xi Jinping.
Lubos ang pasasalamat ni Pinay tennis star Alex Ayala sa mga sumuporta sa kanya matapos masungkit ang career high world ranking sa Women's Tennis Association. Pasok kasi si Ayala sa rank 56 sa WTA kung saan nahigitan niya ang dating record na 69. Samantala mula Eastbourne patungong Wimbledon sa loob lang ng isang araw. Nakarating na nga si Alex Ayala sa London para sa kauna-unahang paglahok sa main draw ng Grand Slam na Wimbledon. Agad na dumalo si Alex sa media conference at kabilang na agad siya sa mga pinakahihintay na players ng international press. Bukas, Martes, sasabak si Ayala kontra defending champion at world number 17 Barbora Krejcikova sa legendary center court. Itinuring ni Ayala na isang karangalan ng makapaglaro sa center court na pangarap lang niya noon na marating. Way to go, Alex! Sa ating pagbabalik sa showbiz, the Big Four duos ng PBB Collab Celebrity Edition, kumpleto na. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nalalapit na naman ang pinakahihintay na big night ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Kaya naman finally na kumpleto na ang Big Four duos. Sino-sino nga ba ang Lucky Four na yan? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Big Four slot locked in. Matapos ang matinding pagsubok ng Big Jump Challenges, boom! Hanggang sa housemates, sa puntong ito, muli magdadagdag tayo ng isa pang letter block. Hindi na natin mahahawakan. Kumpleto na ang tinaguriang Big Four duos ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Nauna na ngang na-save sa eviction ang duo na sina Charlie Fleming at Esner Ranolio o Chares na binoto ng mga ex-housemates at housemates. Sinundan naman ni Ralph De Leon at Will Ashley o Rawi na nanalo matapos ang matinding paghila at pagbuo ng puzzle. Pasok rin sa Big Four duo ang Asver, AZ Martinez and River Joseph matapos masubukan ang kanilang tibay sa pag-ipit ng mga blocks ng ilang oras. AZ at River, congratulations! Bahagi na kayo ng Big Four! Habang sina Brent at Mika o Breka ang kumumpleto sa Big Four matapos magwagi sa Cup Tower at makabuo ng higit na mas mataas na structure. Congratulations! Dahil kayo ang kukumpleto sa ating Big Four, Breka, Brent, and Mika! Congratulations! You are part of the Big Four! Samantala, tuluyan na ngang na-evict sina Dustin at Bianca na mas kilala bilang Dusby na mainit na sinalubong naman ng kanilang fans sa outside world. Dustin and Bianca! Welcome back to the outside world! Sunod-sunod talaga ang sorpresa at dami ng kaganapan sa bahay ni Kuya. At ngayong kumpleto na nga ang Big Four duo, sino naman kaya ang tatanghaling Big Winner Duo? Magaganap ang pinakahihintay na PBB Big Night sa July 5 sa New Frontier Theater sa Quezon City. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sanay na tayo sa mass transportation gaya ng mga jeep o bus papasok ng eskwelahan. Pero ibahin nyo ang dala niya, hindi kailangan ang gasolina, siguradong mabilis pa ang takbo. I'm a flirt, pag napadaan mga chicks dito sa hood. I'm a flirt, nakayayaan mag-smoke, may dala silang shoe. Love at first sight, sound of sick her. Ang tanong, saan niya ipapark yun? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang communications professor na si Pam Shoemaker. Anya, kapag tiningnan mo ang buong larawan, ang pag-recycle, ang pinakatamang paraan.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.